Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Let's see. Anong energy ng ating mga Sag? This is Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11 and the messages coming from a different account, hindi po ako yun. Sag. Toxic connection, may mga kaibigan or mga taong malapit sa'yo na alam mong hindi naman tama. This could be pag-ibig, your own toxic traits, your own addictions, social media, substance, kung ano man. Okay. May mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap pagdating sa relasyon na maaaring nagdadala ng instability, pag-aaway, disharmony sa relationship na to because of like pride, ego, bisyo, third party. And this is very unacceptable. Napag-usapan na ang toxicity na to, sinubukan nyo to stay together kahit may dalang broken heart energy. Umasa ang feminine na magbabago yung masculine. Sinubukan namang ayusin and I feel for quite some time, for a certain chapter, naging okay naman. But parang may expiry yung effort, yung pagmamahal, yung pagbabago ng masculine na to. Gusto nyo namang mag-build sa connection na to, atras abante, maraming plano, maraming confusion, because also of the masculine's hot and cold behavior and effort pagdating sa connection na to. May nakakapagod na energy na magbigay ng love. Alam mo yun na parang pag ikaw lagi yung nagpo-pour ng love sa person mo, nakakapagod, it feels draining. Pero wala akong nakikitang hiwalay, steady pa rin kayong dalawa. Ginagawa nyo yung mga tamang decision to stay together, but meron pa rin mga bagay na nagdadala ng disagreement sa inyong dalawa. Minsan, kesa baguhin, ipinagsisinungaling na lang. Okay? Na parang, ganyan ka na naman. Hindi yung totoo. Hindi ko na ginagawa. Nagbabago na nga ako. But ang totoo, hindi naman talaga nagbabago. Okay? There's a feminine in this connection who is very upfront, very combative, very, lalo na pag yung babae yung Sag, no? Very aggressive pagdating sa communication, lalo na pag may nakikita siyang pagkakamali ng masculine. Kino-call out niya lahat. Sabi ng feminine, sabi nyo, both of you, no, you're manifesting na sana maging mas maayos na. Pero sabi ng feminine, masculine, paano to magiging maayos kung puro kasalita, tapos bukas makalawa, balik ka na naman sa dating mong patterns, okay? Which is, hindi talaga mag-work out kung ganon ang laging ginagawa. Okay. Let's see. Sag. The reason for the reading is you're trying to heal from like a disappointing situation para sa inyong dalawa. Patuloy pa rin, no, na parang kakabati pa lang, away na naman, okay? But I feel being a Sagittarius, you're looking forward na sana magbago na, maging mas maayos na yung energy ng pagsasama na to. You're being very observant sa actions ng person mo. Ginagawa na ba niya yung pangako? Tinutupad na ba niya to? Because gusto mo lang naman maging okay kayo. But it feels like hindi naman talaga ganon kadaling magbago. Meron pa rin mga bagay na napagtatalunan yung dalawa. Meron kang prayers and manifestation. Sabi mo, hi Lord, gusto mo nang mawalan muna ng pake. Kasi nai-stress ka lang. Gusto mong magbulag-bulagan para walang away. But hindi naman tamang decision for you na to be blinded of the reality because at some point, haharapin nyo pa rin yung toxicity sa relationship na to. Sag, para sa'yo, lahat ng kaya mong ibigay for this connection, gagawin mo naman. Pero gusto mo lang maramdaman that the masculine is doing his part. Pero sabi ng masculine, andito naman siya eh. Hindi mo lang daw na-appreciate yung mga ginagawa ni masculine. Okay? So, I feel meron namang mga learnings here. May mga maturity. Do, syempre, hindi natin pwedeng pilitin. Kumbaga sa prutas, hindi pwedeng pilitin na mahinog. Okay? May mga bagay na nabago, may mga bagay na okay na, may mga na-outgrow na,
pero may mga bagay na hanggang ngayon parang ang hirap baguhin, ang hirap pakisamahan ng ganitong ugali. So, kapit lang. May nakikita akong effort, may nakikita akong magandang intensyon na ayusin tong pagsasama na to. May nakikita akong magandang potential, case to case, nakailang patawad na ba to, okay? Kasi for most of you, may magandang potential naman na naghihintay, okay? So, meron ka mga doubts here. Sabi mo, Lord, guide me kasi parang nahihirapan ka na pakinggan ang iyong intuition. Tama pa ba na mag-build with this person or bitiwan na? Tama pa ba na bigyan ng more chances of winning tong masculine na to? Kasi pa, sabi ng feminine, binibigyan mo ng more chances of winning, lagi namang talo yung binili mong raffle ticket, nabigyan ng chances tong masculine na to. Okay? So, energy until like around June. Marami pa rin maaaring i-overthink. I feel, no, mas magfo-focus kayo sa kaperahan kabuhayan. May mga minamanifest na dapat yung cheque lumabas na ng ganito. Dapat na-promote na. Dapat nakuha na to, na-recognize na, tumaas na yung sahod. Dapat nakuha na yung, kung ano man. Okay? This is like waiting for your harvest time. Marami kang i-overthink tungkol sa financial blessings. Focus muna dyan. May mga bagay kasi, may tamang panahon, no? But I feel both of you would do what's right for this connection. Both of you would like do the best effort na alam nyo na para ayusin ang connection na to. May nakikita akong victory para sa pagsasama. Magiging better ang energy pagdating sa love. There's a feminine in this energy sa connection na to. Nasasabihin niya, oo, ito na nga yung goals niya, pero alam mo yung hunger for more success, hunger for more like pag-angat sa buhay. Meron pa rin sabihin natin, maaaring maging patuloy na misunderstanding pagdating sa love connection, but I feel pag-uusapan nyo. The feminine in this connection, especially kung may mga involved na bata, maaaring dahil sa sobrang pagka-busy mo, take care of your mental health. This is parang overthinking. Paano na bukas? May pera ba? May sapat ba? Ano yung dapat gawin? May paparating na victory, no? But the feminine in this connection is like, marami siyang ino-overthink, no? Analysis, paralysis. And I feel masculine, the feminine needs you, na parang to secure the feminine na, huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari, I got you, akong bahala sa tuition, akong bahala sa renta. May parating. Okay? So, kung ano man yung mga wino-worry about finances, kapit lang. Kung ano man yung mga delays, kasi parang ilang beses nang dumating yung delay na to. Parang dapat yung cheque lumabas na ng January or last year, but then ang daming delays. May parating na mas magandang energy pagdating sa pag-ibig. Okay? May parating din na magandang blessings pagdating sa kaperahan. O, kita mo? Biglang gumanda yung energy ng feminine. Therapy lang talaga no? Pero ramdam ko yan, no? Na parang, paano ka ba magre-relax kung parating na yung bills, parating na naman yung enrollment, parating na naman yung mga babayaran, tapos wala pa sa kamay mo yung pera. Huwag mag-alala, okay? Sabihin natin, around April or May, darating na tong mga blessings na to, huli na yung like June, darating to. Magagawa ng paraan, magiging okay yung lahat. Sa lahat ng naread ko, ito yung best zodiac read ko. This is like better energy pagdating sa pagsasama. Meron din like tipid-tipid pagdating sa pera, ha, kasi depende naman yung pera na yan. May darating naman na enough. But bayaran mo na yung mga dapat bayaran and you'll be okay. Malulusutan ko ano man yung mga wino-worry here. Best zodiac reading this Feb bonus Sag. Okay? So, dahil maganda ang reading mo, okay, claim it, mag-thank you na kay God, mag-pray mamaya, claim all the blessing, at humingi ka ng guidance kung ano pa yung mga wino-worry mo. Humingi ka ng calm mind, no? Stable na mind para mas mapag-isipan mong mabuti yung mga mas magaganda pang plano kasi parating na may tracking number na, alright? And that would be the Sagittarius reading for the month of Feb. See you again in a few days for your next reading. Bye-bye!